top 5 brands ng mga butter na pwedeng-pwede nating i-enjoy sa low carb way of eating. Simulan natin sa Kerrygold butter. Ito yung isa sa pinakamagandang brands ng butter na pwede ninyong gamitin kung kayo ay naglo-low carb. Pure Irish butter ito, kaya malinamnam yung lasa ng butter na to. Pero yung number one na reason kung bakit okay siya for low carb is because yung kaniyang ingredient. Kung makikita natin, meron lang siyang pasteurized cream at saka salt para sa kanyang ingredient. Kasi pagdating sa butter, basically, dapat yung ingredient niyan ay hindi naman lalagpas sa 5. In most cases talaga, ang mga ingredients ng maayos na butter or yung mga brands ng butter na gusto natin for low carb way of eating ay yung kakaunti lang ang ingredient. Kaya pagdating sa brands ng butter, isa yung Kerrygold na brand sa pinaka-advisable na pwede natin gamitin. Meron siyang dalawang option, salted at saka unsalted. Kahit na ano naman dun sa dalawa ay pwede. It's up to you na kung ano yung kailangan nyo para sa recipe na lulutuin ninyo. Second brand ng butter na pwede natin i-enjoy sa low carb way of eating ay ang Anchor. Kung kanina si Kerrygold merong dalawang ingredient, eto namang si Anchor, 3 ang ingredient niya. Meron siyang pasteurized cream, kagaya kay Kerrygold butter. Ito ay galing sa cow's milk. Second ingredient niya ay water, tapos third ingredient niya ay salt. Kagaya kay Kerrygold, meron din siyang salted na brand or salted na variant, tapos meron ding unsalted. Kahit ano dun sa dalawa, okay lang. It's up to you kung ano yung mas okay para sa inyo. Yung Kerrygold butter kasi masarap siya, kaya lang medyo pricey. Kaya kung naghahanap kayo ng cheaper option, pwede niyong gamitin itong Anchor. Third brand ng butter na pwede ninyong i-enjoy sa low carb way of eating ay ang Queensland. Kung kanina meron lang 2, 3 ingredients yung mga butter, ito naman meron siyang 1, 2, 3, 4, 5 na ingredients. Anhydrous milk fat, water, milk, emulsifiers, tapos preservatives. Medyo dumami yung ingredient but still okay pa rin naman siya for low carb way of eating. Also, Queensland, medyo mas mura siya kumpara dun sa dalawang butter na na-mention ko kanina. Kung mapapansin nyo, pagdating sa butter, kakaunti lang talaga yung ingredient niya. Tapos, yung number one ingredient niya palagi ay manggagaling sa milk or milk fat. Pero kagaya nung dalawa, okay din naman tong Queensland. Salted, unsalted, it's up to you. Next brand naman ng butter na pwede nating i-enjoy sa low carb way of eating ay ang Magnolia. Personally, napapansin ko na either Anchor or Magnolia yung palagi kong binibili na butter kasi ito yung pinakamura sa lahat. Yung ingredients niya, meron siyang butter fat, kagaya dun sa kaninang na-mention. Tapos meron din siyang water, milk powder, so dito na nagkakatalo-talo. Unlike dun sa Kerrygold, 'di ba, na cream lang talaga siya tapos salt. Meron din siyang skim milk, soy lecithin, kaya kung meron kayong sensitivity dito sa mga ganitong klase ng ingredient or napapansin niyo na kapag gumagamit kayo ng butter, medyo parang may kakaibang pakiramdam, yung tipong medyo nagiging bloated, ganyan, baka dahil dito sa other ingredients na ito. Kaya itry nyo na instead of using this brand, hanap kayo or itry nyo naman yung other brands which is Kerrygold at saka yung Anchor. Pero kung walang sensitivity sa mga iyon, kahit itong brand na ito, Magnolia, okay yan for low carb. And fifth brand ng butter na available dito sa Pilipinas na pwede niyong bilhin at i-enjoy sa low carb way of eating ay ang Maven butter. Actually, yun yung klase ng butter na binili ko currently lang dahil dapat Anchor yung bibilhin ko. Kaya lang nakita ko na siya yung pinakamura. Pagdating kasi sa mga butter, hindi naman talaga ako masyadong sensitive or yung picky pagdating sa mga ingredient. Mostly kung ano lang yung available na pinakamura, yun yung binibili ko. And nagkataon na, dun sa supermarket na pinuntahan ko, si Maven yung pinakamura. I'm guessing dahil sa ingredient niya na mas marami kumpara dun sa ingredient ng other butters na na-mention ko. Kagaya nito, ang ingredient niya, meron siyang butter fat which makes it butter kasi lahat talaga ng butter, ang main ingredient niya is butter fat at saka yung cream. Milk powder, emulsifier, tapos preservative, and ano pa yung isa? Lactic acid. So, medyo marami yung ingredient niya kumpara dun sa mga previous na butter na nabanggit natin. Kung naguguluhan kayo sa kung anong butter yung bibilhin ninyo dito sa 5 na na-mention ko, the best, syempre, yung may pinaka-konting ingredient, which is si Kerrygold. Kaya lang, yun nga lang, medyo kailangan lang nating mag-sacrifice pagdating sa price kasi medyo pricey nga siya. Unless nasa ibang bansa kayo, dahil sa ibang bansa palagi siyang nagsisil, tapos mas mura siya kumpara dito sa Pilipinas.
Pero kung hindi naman kayo masyadong particular pagdating sa ingredient, kahit na ano dun sa 5 na-mention ko, puwede. Tapos check niyo na lang kung ano yung pinakamura. Ganito lang naman talaga yan, eh. Pagdating sa butter, lahat talaga ng klase ng butter is okay. May mga klase kasi ng mga butter na nagpapanggap na butter kahit na margarine sila, kagaya ng dairy cream na brand. Kung titignan ninyo yung ingredient niya, wala kayong makikita na milk, wala kayong makikita na butter fat kasi ang ingredient niya mainly is iba't ibang klase ng oil. Yung mga ingredients na meron siya ay soybean oil, coconut oil, palm oil, iba't ibang klase ng pinaghalo-halong oil. So wala kang makikita dito sa ingredient na cream or milk. Yun yung difference ng butter sa margarine. Kaya kung medyo confused kayo, nasa supermarket kayo, tapos ang dami yung nakita ng mga butter, at hindi kayo sure kung ano dun sa mga yun yung totoong butter, tapos yung iba na nagpapanggap lang, pero margarine pala talaga, tignan nyo yung ingredient. Kapag dun sa ingredient, nakita nyo puro oil, iba't ibang klase ng oil, ibig sabihin margarine yan. Pero kapag yung nakita nyo ay gawa siya sa butter fat or pasteurized cream, ibig sabihin butter yan. Kaya pwede nyong gamitin sa low carb way of eating.